Sa lungsod ng Chicago, isang kilalang arsobispo ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang tirahan. Isang balitang agad umalingaw-ngaw sa buong komunidad, media frenzy, publikong galit at mabilis na paghuhusga. Ngunit bago pa man makumpleto ang background investigasyon, may isang kabataang tumatakbo, palayo sa pinangyarihan ng krimen. Isang altar boy. Takot, pawisan, halos hindi makapagsalita. Ang pangalan niya ay Aaron Stampler. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod naroon si Martin Vale, isang sikat at matagumpay na defense attorney. Kilala siya sa pagkuha ng mga high-profile cases. Para kay Vale, ang courtroom ay parang entablado at siya ang pangunahing bida. Hindi siya basta naghahanap ng hustisya, hinahanap niya ang panalo. Nang mapanood niya sa balita ang kaso ni Aaron, agad siyang naintriga. Isang batang altar boy na akusado sa pagpatay sa isang arsobispo, isang kwentong siguradong tututukan ng buong bansa. Kaya bago pa man siya kunin bilang abogado, siya na mismo ang lumapit upang ipagtanggol ang binata. Sa unang pagkikita nila, nakita ni Vale ang isang mahinhin at tila inosenteng kabataan. Si Aaron ay may bahid ng takot sa bawat kilos, nauutal magsalita. Halos hindi makatingin sa mata. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang maalala sa mismong nangyari. Para kay Vale, malinaw ang unang impresyon. Hindi ito mukhang mamamatay tao. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, may mga sandaling may kakaibang pagbabago sa tono man at aura ni Aaron. May mga pagkakataong tila may ibang presensya na akan sa loob niya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang psychiatrist ang kumonsulta kay Aaron. Dito lumitaw ang posibilidad na ang binata ay may dissociative identity disorder. Isang kondisyon kung saan may higit sa isang personalidad ang isang tao. Ayon sa pagsusuri, may isa pang personalidad si Aaron. Mas matapang, mas agresibo, at may pangalang Roy. Kung totoo ito, maaaring ang Roy ang responsable sa krimen, hindi ang mahinhin na si Aaron. Para kay Vale, ito ang maaaring maging susi sa depensa. Habang papalapit ang paglilitis, tumitindi ang atensyon ng publiko. Ang dating kasintahan ni Vale na si Janet Venable ang nagsisilbing prosecutor sa kaso. Sa loob ng korte, bawat salita ay mahalaga, bawat detalye ay sinusuri. Ipinakita ng prosekusyon ang mga ebidensyang tila nagtuturo kay Aaron bilang may sala. Ngunit ipinakita naman ng depensa ang posibilidad ng mental disorder at kawalan ng kontrol sa sariling kilos. Habang tumatagal ang paglilitis, lalong nagiging komplikado ang kaso. Si Aaron ay tila biktima rin ng mas malalim na sistema. Isang sistemang may tinatagong lihim. Sa isang mahalagang sandali sa korte, biglang nagbago ang kilos ni Aaron. Ang
mahinhin at takot na binata ay napalitan ng isang malamig at kumpiyansang personalidad. Si Roy. Ang boses ay mas matatag, ang mga mata ay mas matalim. Para sa lahat ng nasa silid, malinaw na may ibang persona na umiiral. Ito ang naging turning point ng kaso. Naniwala ang korte na may seryosong psychological condition si Aaron. Sa huli, dahil sa presentasyon ng depensa at sa ipinakitang kondisyon ni Aaron, siya ay napatunayang hindi responsable sa krimen dahil sa mental illness. Sa halip na kulungan, siya ay ililipat sa psychiatric facility. Isang panalo para kay Martin Vale. Isang tagumpay sa kanyang karera. Ngunit bago matapos ang lahat, bumisita si Vale kay Aaron upang kausapin siya ng pribado. Doon sa isang tahimik na pag-uusap, may isang revelasyon. Unti-unting nawala ang takot sa mukha ni Aaron. Wala na ang pagutal. Wala na ang kaba. At sa isang malamig na tono, inamin niyang wala talagang Roy. Walang ibang personalidad. Lahat ay isang palabas. Isang planong maingat na isinagawa. At si Martin Vale, ang batikang abogado, ang naging bahagi ng laro. Sa sandaling yon, napagtanto ni Vale na ang kanyang pinaniwalaan, ang kanyang ipinaglaban ay maaaring isang kasinungalingan. Ngunit huli na ang lahat. Ang sistema ay gumana batay sa ipinakitang ebidensya. Ang korte ay nagdesisyon na. At ang isang taong maaaring nagplano ng lahat ay nakalusot. Ang primal fear ay hindi lamang kwento ng krimen. Ito ay kwento ng manipulasyon, ng ambisyon, ng tiwala. At ng kakayahan ng tao na magsuot ng maskara. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung sino ang may sala, kundi kung gaano kadaling malinlang ang isang sistema na umaasa sa katotohanan. Dahil minsan ang pinakamapanganib na tao ay hindi yung mukhang halimaw, kundi yung mukhang inosente,